Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Alam na po namin itong hulog boundary, pasalo, rent tangay na modus. So, ilan po kayo na biktima? So far po, Sir Rafi, kami ngayon ay nasa 4 to 5 person na nandirito. Pero meron pa po talaga na willing talagang pumunta rin dito. Paano niya kayo nakumbinse? Since ako naman po kasi kaibigan, kumare, hiniram po sa akin yung sasakyan. So, March 15 po, hiniram sa akin, sabi, 3 days lang. Hiram, hindi renta? Hindi po renta, kasi hindi naman po ako nagpaparenta, Sir Rafi. Okay. Since magkaibigan nga kami, magka-work, and then kumari na rin, pinahiram ko in 3 days. However po, yung after 3 days po, nagbibigay naman po siya ng bayad dun sa everyday na paghihiram. Sabi niya kasi babayaran niya ako ng 2K per day. Okay. So, okay naman po ako So, doon. parang renta na rin? Parang renta na rin. Pero, after po nun sa Rappi, pag tinatanong ko po yung kotse ko, okay naman. So, everyday nagbibigay naman. Kaso, nung mga parang third week na po ng March, wala na. Wala na rin po akong nare-receive na bayad. So, parang inaas ko na lang, kamusta yung kotse ko? Pwede ko bang mahiram yung kotse ko? Sabi niya, Mari, okay yung kotse mo. Kung ako, akin yung kotse ko, hindi ka nagbabayad eh. Yun nga rin po sa Rappi. Sabi ko, pwede ko bang kunin na yung kotse ko? Ganyan. Tapos sabi ko, parang, ang sinabi ko na lang, meron kaming team building, pwede ko bang kunin yung kotse ko kasi gagamitin ko. Ibang kotse po yung binigay sa akin. Which is yung kotse po na pala po na yun, galing sa rental. Okay, meron ko yung kontrata, yung pagpapahiram mo. Wala po, sir. Verbal lang po to kasi So, hindi naman... wala kayong kontrata. Pwede kang tumawag sa HPG para ipa-alarmo mo yung kotse mo. Opo. Para pwede siyang damputin at skarnapin. Yes po, Sir Rafi. Kung wala kayong kontrata. Wala pong Ba't hindi kontrata. po ginawa yun? Ngayon ko lang din kasi na-realize, nagkaroon na kami nag-usap-usap na kami. Ngayon lang din namin na-find out na marami na pala kami. Ganon. Tapos, parang puro paasa. Ito yung promise, pero hindi po natutupad. Anong trabaho niya po? Wala po. Manghiram ng po. kotse and then hindi na ibabalik. Opo. So, iba rin po yung kaso namin, Sir Rafi. Sa akin po, hiram. Sa kanila po, Iba naman po yung senaryo nung pagkuha ng kotse sa kanila. Pero meron bang recover ang HPG o yung ating mga otoridad? Dahil I'm sure ilan sa inyo nakapagsumbong na. Yes po. Saan po kayo nagsumbong? Sa HPG? Sa HPG rin po. Okay. Ang nangyari po netong huli, sasakyan na na-recover at nakita namin sa mga bahay ng mga bumili. Ibig sabihin, binenta niya? Binenta po. Paano niya naibenta yun? Hindi naman sa pangalan niya yung... Ang unang nakausap ko po, sabi po nung bumili, kalahati muna, which is 100,000, tapos ibibigay na yung sasakyan, tupalo po yung balanse pag naibigay na yung... Hindi, pero siyempre, kung ako bibili ng kotse, natural lamang na sabihin ko, tingnan ko, kanino ba nakapangalan to, tempo registration, updated ba, etc. Lalabas po ng 100,000 para sa sasakyan na walang pinapakita papeles. Tama po. Hinanapan ko din po ng na kahit resibo, tapos yung sinasabi nagpa LTO check. Wala rin po. Pero binabanggit po nila yun sa akin. Ako, bentahan mo ako ng kotse. Tingnan ko muna yung papeles bago ko magbitaw ng pera kahit na 5 unduling. Pag walang produce na papeles, no deal. Baka lang magaling lang talaga magsalita itong April. Sobrang matamis ang dila nito. Siguro yung dila nito maraming langgam. Sa mga nanonood, kapag meron pong mga complaint against her, marami na pong complainant, kapag yan po'y lumapit sa inyo, ingat po or talk to her at your own risk. Ika nga. Yung mga kotse na pinahiram nyo o nakuha sa inyo, was that under your name na o ongoing pa rin sa loan sa bangko at nagbabayad ka ng mortgage? Through bank pa rin po yung... Ano pong gusto mangyari? Pailan natin kaso ito. gusto po sana namin matulungan kami na sana makuha yung mga kanya-kanya naming unit. Parang puro promises yung sinasabi nyo sa amin. I understand. Nakasawa na po. Naiinis na rin po kami. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang po. Tapos, minsan, sobrang, na yung anxiety na nadudulot sa amin kasi yung kotse namin. Stress po. Lalo na yung kasama po namin, sir, galing pa pong ibang, Bangladesh. yung, mas malaki po yung kotse niya na nawala sa kanya. So, nakakagigil pero hindi namin alam, sir, kung paano na yung gagawin namin talaga eh. Talagang certified scammer to kung Opo. gano'n. Ito yung di ba yung rent tangay, meron pasalo, Yes. hulog Opo. boundary. Opo. Ano pwede may kaso dito sa Okay.
gumagawa ng ganitong modus? I would think nung una, Senator, na carnapping kasi minsan nahihiwalay ang tao sa kanyang kotse. Pero apparently, hindi pala po. It falls under simple estafa po, Senator. Estafa. Dahil they parted with that vehicle na may kanilang consent, hindi po siya matuturing na carnapping, apparently. It will fall under estafa lang po because niloko sila as to the legitimacy of the transaction. So paano itong sasakyan nila andun sa nireklamo and then patuloy Yes sila po. nagbabayad sa bangko itong mga biktima? Iyon po, Senator, no? We can ask for the recovery of personal property naman sa korte. May tinatawag po tayong replevin, no? Na kumbaga, it's a remedy provided by the rules of court po, Senator. Pero yun nga po, ang mas mainam because I believe it's still a criminal act. Dapat po ito ay filean na po talaga natin ng estafa at ipa-flag po natin sa HPG as subject of a crime. Ito pong vehicle, Senator. Okay, so magsampa ng kaso ang estafa and then Opo. ipapa-alarma natin sa HPG, MMDA, lahat ng Opo. mga law enforcement agencies na kapag nakita to sa kalsada, ipa-flag down. Opo. Yes po, Senator, because it is an object of a crime po, Sen. So, maaari po natin gawin yun even if the car was not strictly carnapped po. Attorney Malyari, magandang hapon po sir. Attorney, Magandang hapon po sa inyo, Senator Rafi. dito po sa amin pinag-usapang kaso, ano po opinion nyo rito, sir? Tama po, we will have to take the comment of Attorney Garrett that this would actually be estafa because parang merong juridical possession ito eh. Meaning to say the act of possessing the vehicle coming from our complainants was born out of an agreement, a contract. Pero nevertheless, maliwanag na estafa. Ang tingin namin dito, misappropriation. Kung ibig sabihin, kung tinransfer ko sa'yo, after the end of our agreement, at hindi ka nakakabayad, the obligation is to return to us the vehicle. Worse, according po sa declaration kanina ng ating mga complainants, potentially na i-transfer dito dahil po ang sasakyan pala ay naka-finance pa pala ito. It follows then that the original of the certificate of registration is in possession of the bank or the financing institution. Okay. So para ibenta to, malamang pineke po ang certificate of registration. Baka may ibang pinakitang certificate of registration sa buyer o kaya naman baka pineke ang pirma ng ating mga complainants on the deed of sale. Kaya mahalaga po talagang makausap natin ang mga complainants and eventually secure all the documents para malaman natin kung may mga pineke pa. Because if that is the case, most probably baka complex crime po ito ng estafa through falsification or whatsoever with another victim. Meaning to say, apart from the ones na ini-interview ngayon, yung mga nakabili, baka potentially mga victims din po ito. Dalawa ang pwedeng Opo. biktima niya. Yung Opo. nakuha ng kotse at yung isa naman, yung mga bumili sa kanya ng mga kotse na inistapa niya. Dalawang Tama po yun, Senator. possible. Tama po yun. Sige po, Attorney Malyari, kami po ipupunta dyan sa inyong tanggapan. Samahan po namin sila para makapag-file na po ng case agad-agad laban dito sa estapador. Okay, Opo, po, we si will April. be very happy to welcome them here para matulungan po natin. Maraming salamat po. Attorney Palmer Maraming Malyari. salamat po, Senator Rafi. Opo. Ganito ang gagawin po natin, mga sir, mga ma'am, punta tayo ng NBI, sampat tayo ng kaso, estafa, kung pwede nyo pa ma-recruit yung mga iba pang mga naloko para isahan na lang sa mas marami, mas maganda. And then, diretso tayo sa HPG para ipa-alarma yan. Yes, PNP, HPG, MMDA, LTO, para pag nakita sa kalye yan, paparahin. Yes po, sir. Okay? Yes po. Sige po, gawin po natin by Monday. Thank you po, sir. Salamat po sa pagpunta. Magandang hapon po sa inyo.